'Pag may issue laban sa kanila bumabalik lagi sila sa West Philippine issue or kay BP Sara. Alam niyo kung bakit sa West Philippine Sea? Kasi pinanghahawakan nila yung survey. Yung survey ng mga Pilipino na ayaw nila sa China ng mga Pilipino. Yan yung survey. Yan lagi pinanghahawakan nila. Kaya lagi nila pro-China yan, pro-China. Hindi nyo rin ba tinitignan yung ibang survey na pinakamaraming mahihirap ngayon? Hindi nyo rin ba tinitignan yung survey na ngayon ang pinakamaraming nagugutom? Sa tingin nyo, positive yun para sa gobyerno na to? Yung survey lang, syempre, alam nyo po tayo, utak Amerikano tayo. Yan po talaga, mahirap burahin yan. Kaya natin patunayan na utak Amerikano tayo. Di ba? Kahit tanungin ko kayo ngayon, kaya nyo sagutin. Sino presidente ngayon ng USA? Donald Trump. Sino sinundan ni Donald Trump na presidente? Joe Biden. Sino sinundan ni Joe Biden na presidente? Donald Trump. Sino sinundan ni Donald Trump na presidente? Barack Obama. Sino sinundan ni Barack Obama? O si W. Bush. Hanggang kay Jimmy Carter, kaya nating i-state eh. Di ba? O, ganun po tayo kautak Amerikano. Tanong ko po sa inyo, sino po Prime Minister ngayon ng Malaysia? Puta, kapitbahay natin yan. Pag nahulog tayo, Malaysia na yan. Sino po leader ngayon? Presidente ng ano? Sino presidente ngayon ng USA? Ay, ng Indonesia? Di ba? Ganun po tayo kautak Amerikano. Si Henry lang una nagsabing pwedeng mag-trade ang mga incheck sa Pinas. Ito po, real talk tayo. Akala ng mga young guns, may epekto sila sa buhay ng tao. Presko ng preskon, presko ng preskon. Akala nila may na-influensyan sila. Wala po kayo na-influensyan. Yung mga young guns po, wala po kayo, hindi nyo po ikinasisikat yan. Wala po kayo na-influensyan. Kaya po kayo pinanunood noon sa inyong mga preskon kung ang topic nyo po, alimbawa si BP Sara, yung mga nangyayari sa habang kayo ay interesado yung mga tao doon, yung inimbestigahan nyo si BP Sara. Hindi po sa inyo may interest yung mga tao. Ano lang natin itong mga young guns na to. Wala silang ideya eh. Akala nila siguro nakita nila tataas ng views. Paano hindi tataas ang views nyo noon? Interesado yung tao noon na dahil ang topic nyo sila BP Sara, sila Tatay Digong. Pero by yourself, may mga pananaw kayo sa buhay. Sino may interest sa inyo? Sir Bads, pag tuloy impeachment, mag-resign si BP before mag-umpisa, ibig sabihin pwede siyang tumakbo ng presidente. Bakit ka naman po magre-resign? Ang hina naman ng kanilang kaso. Laban ka. Bakit ka magre-resign? Pagpapakita lang po yan na guilty ka. Bakit hindi mo ilalaban? Ano ba kinaso nila? Ayan na nga sinasabi ni Enrile. Pinakamabigat nilang kaso yung pagbabanta di umano eh. Kung mag-resign siya si Romualdez magiging VP. Hindi ko po maintindihan. Ang nagsasabi lang naman na mag-resign mga kalaban. Bakit yung pagre-resign? Binoto po yan ng 32 million. Kung magre-resign ka dahil binabaliwala mo yung boto ng 32 million. Ang pangit po sa lahat nung magre-resign. Magre-resign ka lang kung ikaw ay ikaw ay ayaw mong maging mag-guilty. Wala po yan sa
Ang nag-uusap-usap lang po na resign yung mga kalaban natin. Sir Buds, kung ikaw ang tatanungin, vote straight ka ba sa PDP? Opo, vote straight talaga ako. Kasi maraming factor yan eh. Mas magaling si Tatay Digong mamili ng kandidato. Ikalawa, may impeachment eh. Isasalang talaga sila, masasalang talaga. So mas malaki yung tsansa mo na pag nanalo yung mga kandidato ni Tatay Digong, maging pareha sila kay BP Sara. Matagal nang wala si Ruru. Naniniwala po ba kayo sa rating? Anong ibig mong sabihin yung mga survey? Naniniwala naman ako sa mga survey na meron ng katulad ng dalawa lang po pinaniniwalaan ko na survey company. SWS tsaka Pulse Asia. Yung the rest po, baka balang araw magiging sila. Kasi kinakailangan mo diyan yung matagal na panahon na yung meron na silang track record. Eddie Buds, naniniwala kang top 1 si Tulpo sa SWS survey. Ngayon, mahirap i-explain eh. Ang senatoriables kadalasan diyan sira ang mga survey company. Kahit po yung SWS tsaka Pulse Asia. Sila po halos accurate na sila pag yung mga mayor, yung mga labanan one-on-one lang. Inaaral ko rin eh. Kasi si Villanueva nun, out of the blue, yung test naman, di ba? Putya, wala siya sa top 12 eh. Nung mag-election, tapos di ko alam pang ilan si test naman. Mataas eh, top 3. Bigla naging top 3. Ang problema kasi nung 12, di ba? Ibang-iba yan sa one-on-one eh. Accurate na sila dun eh. Yung SWS tsaka yung Pulse Asia. Masyado na silang accurate dun sa president, vice president, mayor, governor. Kasi one-on-one lang yung laban eh. Unlike to 12, pag sinarvey nila, lalo na ngayon, nagsasarvey sila ngayon. Sino po nakakakilala sa kala Jimmy Bundok, Hinlo, Lambino? Di ba? Olats talaga sila dahil recall lang yun eh. Wala namang kodigo eh. O kung may kodigo man, hindi pa rin talaga kilala pa. Kaya ang hirap po dyan po sila aralin nyo po yung mga survey nila sa senatoriables. Sira po sila lahat. Mahirap po i-predict, mahirap pong maging accurate sa 12. Ipo-point out ko lang, halimbawa, lahat ng survey number 1, si Rafi Tulfo sa senatoriables. Pero hindi siya nag-number 1. Si Robin Padilla nag-number 1. Kasi iba po yung 12. Mas accurate sila sa prediction, yung mga survey, sa president, vice president, governor, mayor, ganun.